dito sa San Jose, Nueva Ecija. Mapapalapit ka raw sa kalikasan dahil sa dami at lawak ng kanilang mga kabundukan. Ito pong Tayabo Nature Park kaya po sa tinawag noon na Campo 4 dahil ito po ay naging lugar kung saan nagkuta ang mga Hapon. Mataas ang lugar na to, mapuno, kaya raw sinakop ito ng mga Hapon noong World War II. Ngayon, isa na itong parke na may palaruan, swimming pool at mga kubo. Sa kasalukuyan po, makikita rito yung mga ibang mga hayop tulad ng unggoy na kung saan pinagawa po itong pansamantalang tirahan lang ng mga na sinurrender ng mga unggoy. At pagka ito po ay magagaling na, pinapawalan din po natin sa ating kabundukan. Meron din po rito na tinatawag na kaming 100 step. Makikita mo po yung western part po ng San Jose City. Sa ngayon, parking fee lang ang sinisigil ng parke para sa mga sasakyan na dala ng mga bisita. Wala pang bayad ang mga pasilidad. Wala ring bayad kung gusto nyong akyatin ng isa sa pinakamataas na bundok dito sa Nueva Ecija, ang Mount 387. Kailangan lang makipag-ugnayan sa grupong Kapungkan o Kalinga sa Kalikasan ng Pungkan para kayo ay magabayan. Hindi na kailangan magbayad para may guide sa pag-akyat ng bundok na to. Magbitbit lang ng seedling para itanim sa taas ng bundok. Yan na ang guide fee, biyaheros! Ito naman po ang mga punong kahoy na malalaki. Itong mga mahogani, nara. Ito po ang mga tinatanim po sa bundok natin. Ito po naman kape, yan ang isinisingit natin sa mga nalililiman. Kasi po yan ang hobby ng kape, yung nalililimang po. Kailangan medyo nasa lilim. Ito po mahogani, ito po malalaking kahoy. Dito po tayo kumukuha ng itinatanim natin. Dito tayo sa mas malalaki. Kasi ito, hindi pa masyadong plantable. Mga plantable po ito, matigas na yung tangkay niya, yung okay. matatag na siya. Medyo nakatayo na siya ng Hindi katulad nun na bata pa. Kasi habang tumatanda ang punla natin, lalong matatag sa bundok. Sige po, magdala na lang po tayo. 1. Okay na po ito. Okay po. Biyahero tip, mahigit 3 kilometro ang lalakarin kaya magdala ng maraming tubig, magsuot ng sombrero o proteksyon sa araw at ihanda ang sarili sa matinding lakaran. Pero huwag mag-alala biyeros, may mga lugar naman na pwedeng pagpahingahan kung pagod na kayo. So ito po siguro wala pa tayong Wala po tayo sa kalahati. Wala pa tayo sa kalahati. May ilan ding pahingahan na may breathtaking view of the town below. Kaya habang nagpapahinga, take those selfies! Hike was about siguro a little less than 2 hours. I guess a little less than 2 hours. Siguro distance was, sabi nila tatay, inisip nila 3 kilometers pero feeling ko hindi 3 kilometers. Feeling ko more than 3 kilometers. Medyo mataas lang din yung elevation gain. Pagdating sa taas, agad naming itinanim ang aming mga dalang seedling.
Naglagay din sila ng maliit na container na may tubig sa tabi ng seedling. Ito raw ay nagsisilbing pondo ng tubig para sa seedling kung sakaling hindi umulan. Dahil bihira lang may umaakyat sa Mount 387, hindi pa gaanong natataniman ang malaking parte ng bundok. Bagay na noon pa hinahanapan ng solusyon ng grupo nila kay Yoli. Pinag-usapan namin yung bundok sa likod, yung mga nangyayari, yung mga pagputol, pagsunog. Kaya napag-isipan namin kung ano ang gagawin natin para maproteksyonan naman itong likod bahay natin. Ang ginawa namin, bumuo kami ng isang samahan. Sa buong Nueva Ecija, ito na lang halos ang natitirang mga gubat na medyo mainam-inam. Humihikayat din kami sa mga tao na ipagpatuloy natin ang mga pagtatanim ng puno. Ito ang talagang layunin para maganda ang kalikasan natin. Sa loob ng 10 taon na pagbabantay dito sa Mount 387, aminado si Kayoli na marami pa silang kailangan gawin. Kaya ngayon, nag-iimbita sila ng mga grupo at naghihikayat ng mga turista na tulungan sila sa kanilang adhikain. Off the beaten path ecotourism? Why not mga bihero? Suportahan ang magandang adhikain ng Kapungkan. Let's go, BI Heroes! Maya-maya pa, nagsimula nang bumaba ang aming grupo. May talon daw na naghihintay sa amin. Medyo mas challenging pa lang pababa. Kaya hinay-hinay lang mga chong. Matapos ang kalahating oras, natanaw ko na rin ang talon. Asang tubig. Natapos ang mahigit 2 oras na lakaran sa Mount 387. Ako talagang napakasarap magbabad dito sa Aloha Falls. Tanggal ang init sa katawan. Kung bitin ang pagbababad nyo sa Aloha Falls, aba, huwag magalala dahil may 17 talon pa raw dito sa bayan ng Karanglan. Kaya binisita namin ang ilan dito. Ilang minuto lang at konting lakad mula sa bayan. Nasa unang falls na tayo, ang Medigin Falls. Tila may swimming pool to sa ilalim kung saan maaari kayong lumangoy. Mapapasabak na naman kayo sa matinding lakaran para mapuntahan ang susunod na falls. Bihira rin daw itong puntahan kaya kailangan gumawa ng daan ng aming guide. Maya-maya pa ay may tubig na kaming nakita. Mukhang malapit na tayo ah. Welcome to Basque Falls! Ang Basque Falls ay bahagi ng 5 tier or hanay ng mga talon. Sorry, Bijeros, you can't bail out on this. Package deal ang Basque Falls. If you want to see one, you have to visit them all.
isang adventure na inyong pagdadaanan dahil sa kagandahan makikita nyo sa bawat talon. At matapos kayong pagpawisan sa bawat lakad, mababawi niyo yan sa pagtampisaw sa bawat talon. Ang gandang reward, di ba? Kung hindi kayo adventurous type, dito na lang kayo sa Rose Farm ng Karanglan. Dito nakatanim ang 5 kulay ng long stem roses na binibenta sa Baguio at Maynila. Kapag off-season, maaaring bumili ng pang-souvenir. Kung balak niyong magtagal ng ilang araw sa Nueva Ecija, maaring dito sa hotel na to kayo tumira. They have affordable rooms, a swimming pool, space for events or special occasions. Tapos may farm din sila sa likod kung saan galing ang mga gulay na kanilang inihahain sa kanilang restaurant. Siguradong fresh na fresh at masarap ang kanilang vegetable salad. Meron rin silang iba pang recommendations, gaya ng porterhouse, baby back ribs, pink salmon steak, beef pesto, at baked macaroni. Para hindi nyo malimutan ang inyong pagbisita sa Nueva Ecija, dumaan sa kanilang pasalubong center. Dito, may handicrafts, t-shirts, pagkain at iba't ibang produkto ng probinsya. Nagsisilbi rin itong business center sa mga Novo Ecijanos na gustong matayo ng negosyo sa probinsya. Sila ang mga taong kadalasan nating nakakasalamuha sa ating mga biyahe. Sawang tikman natin. Ito po. Titingnan, sila ay mga simpleng tour guide. May-ari ng tindahan, restaurant, farm, o paggawaan lamang. Pero kung sila ay mas kikilalanin, matutuklasan nyo na ang kanilang mga tunay na adhikain para sa kanilang probinsya ay talaga namang kahanga-hanga. Sila ang mga makabagong Bia Hero. And I salute you, Bia Heroes! Ano, nabitig ka sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!